So hello guys, today papakita ko sa inyo ang aming total income in the past 3 months. As you can see, this is from March to May. And ito yung mga clients namin. Ito yung mga services namin. And the total gross income for the past 3 months is 1.7 million pesos to be exact. And for today's video, I'm gonna tell you exactly how I did it. And I'm hoping at the end of this video, you will learn something so you can do it also. So my name is Almira and I'm a student. I'm 23 years old and gusto kong yumaman. I made this video because alam ko na hindi lang ako yung nag-struggle financially. Maraming skills pero walang mga resources. Nagkaroon ng business pero marami pa ring struggles and challenges. Lastly, alam ko na hindi lang ako yung gusto magkaroon ng financial freedom and financial stability in the future. Kaya naman, gumawa ko ng paraan habang bata pa ako para ma-reach ko yung first 100,000 ko and na-reach ko rin finally yung my first 1 million pesos milestone. So, kung ganun nga yung mga gusto mo or yung goal mo, click the subscribe button because in this channel, I talk more about entrepreneurship, business, content creation, and syempre, personal brand. Kasi I'm actually looking for same-minded people like you. So don't forget to subscribe. 8 months ago, I created a vlog about, so you might be wondering, Almira, what is your goal? Well, I've set my sight on achieving my first million pesos. My next milestone and challenge to be unlocked is my first 1 million. And masaya lang ako na i-share sa inyo, and yung purpose ng video na ito ay hindi para mag-brag or magmayabang. Of course, I'm proud kasi sino ba naman hindi magiging proud sa milestone na to? Kasi malaking impact ito sa buhay ko at sa entrepreneurship journey ko. Pero ang purpose talaga nito is to provide a proof that my steps and my path is effective. Yung ginagawa ko is making value to myself. So ngayon, I'm gonna share it to you and I hope na at the end of this video, may matutunan kayo na pwede nyo magamit step-by-step guidelines so you can do also. Kasi alam ko naman na iba-iba yung gusto nating skills and interest, pero gagawa ko ng customized step-by-step process para sa'yo. Pero bagong lahat, kailangan ko muna magpakilala. Magkaroon kayo ng dahilan bakit kailangan nyo makinig sa akin. So, share ko sa inyo yung story or yung journey ko. Mas maganda sana ako napanood yung 100k vlog ko, pero kung hindi naman okay lang at kung wala kayong time, bigyan ko na lang kayo ng glimpse sa journey ko. So, nag-start ako nung high school bilang isang estudyante na magkaroon ng interest sa filming, photography, and video editing. Pero wala akong resources kasi mahirap lang kami. Kaya nanghihiram lang ako ng mga camera sa kakilala ko. To make it short, nag-photoshoot ako and kumita ako ng 300 pesos. And that was the time na narealize ko na mayroon pera sa photography. So, I push it forward hanggang sa ma-reach ko yung aking first 15,000 income and then ma-reach ko yung aking first 100,000 income and ma-reach ko finally yung 1.7 million income ngayon. Ang nakakatuwa nga ay hindi mo naman kailangan ng kahit anong capital or kahit anong resources. Ang kailangan mo lang ay skills talaga at saka knowledge about entrepreneurship. So, pag pinagsambog mo siya, magkakaroon ka talaga ng enormous result. After ng ilang months sa first year ko, nagkaroon ako ng sarili kong camera. Tapos nakabili kami ng mga equipments like light stands, gimbal, drone, and marami pang iba. Tapos, nakabili na ako ng aking MacBook, tsaka ng iPhone na magagamit ko for editing. And then, nagkaroon na rin ako ng konting allowance para nakakatulong sa akin. Para hindi na ako humingi sa mga magulang ko kung may gusto kong bilhin, mga cravings, or yung mga luho. Pero, hindi naman ako nag-go far beyond that. Tapos, nakapag-bayad din ako sa aking tuition sa school kahit pa paano nakakatulong ako sa kuya at sa aking nanay para mapag-aral ako. By the way, I am a Dentech student. I chose that course because I know na papakinabangan ko siya to build a business someday. So, growing up nga, we have financial struggles. Ito yung nag-push sa akin para mag-start early. Nagbibenta ko ng siomai, pastilya sa school dati para makadagdag sa baon ko, sa mga projects ko kasi marami kami magkakapatid na pinag-aaral ng nanay ko. Kahit bunso ko is medyo struggle pa rin talaga kami. So, after high school, hindi agad ako nag-aaral ng college. Nagtrabaho muna ako bilang call center agent. And naranasan ko yung buhay ng 9 to 5 job. At alam ko na hindi yun para sa akin. Once you experience the life you don't want, you'll find the drive to look for ways to sustain the life you love. So, I immerse myself in learning about money,
the science and psychology behind it. So, nagbasa ko ng mga libro katulad ng Rich Dad, Poor Dad, Cash Flow Quadrants, Psychology of Money, and marami na rin ako napanood ng mga YouTube videos, Skillshare, mini courses. So, this exposed me to the world of business and entrepreneurship. So, nag-start ako ng several business structure or business ventures katulad ng Ukay-Ukay, Lumpia Wrapper. Alam ko hindi naman siya nagtagal hanggang ngayon, pero nakatuto ko ng maraming valuable lessons and techniques na pwede kong ma-apply sa mga future ko pang magiging business, and actually na-apply ko rin siya sa photography business. Mind you guys na magkakaiba yung mga business model, pero may mga principle na nag-a-apply sa lahat. So despite failures, I learned about profit margins and business planning, which is very crucial sa mga babanggitin ko ngayon. So kung nakaabot ka dito sa part na to, sobrang thank you, kasi ibig sabihin, you're interested and reach your potential life. Konti lang yung mga tao na gusto talagang maisaayos yung buhay nila at manood ng mga YouTube videos katulad nito. Kasi mahaba-haba pa yung pag-uusapan natin, kaya get a pen and paper. I'm going to exactly tell you what I did and what you can do also sa yung part para hindi mo nagawin yung mga trial and error ko in the past 7 years. Sasabihin mo, akala ko ba 3 months lang, bakit may 7 years na? Yes, actually, because I already created the foundation of my business, the knowledge, the mindset, and the skills that I have. Nagpatong-patong lahat na experience at nagbigay ng enormous result yung aking mga ginawa. Pero you don't have to worry na hindi mo na kailangan gawin lahat yung 7 years na yun. Kasi exactly, I'm telling you all of this. Kasi natutunan ko yung mga dapat hindi ko ginawa at mga dapat na ginawa ko pala agad-agad para ma-reach ko to na mas maaga. At this part, i-share ko naman sa inyo yung concept ng entrepreneurship, 9-to-5 job, and why you should start any business as soon as possible, ASAP, at your young age or at your current age. Because sabi nga, the younger you is right now. So if you don't start right now, regret ka na naman katulad ng ginagawa mo, dapat nag-start ka na pala before. So what is entrepreneurship ba? And anong pinagkaiba nito sa business? So entrepreneurship is all about creating something you love and earning money from it habang ginagawa mo yung gusto mo. Kumikita ka ng pera pero ang purpose mo is to make difference. Magkaroon ng kakaiba or uniqueness. Pwede siyang nag-i-exist na or hindi pa siya nag-i-exist. Mas magiging meaningful ang pagbibenta mo or yung pagbibusiness mo kung gusto mo yung ginagawa mo, right? Katulad ko, photography, gusto ko siya at interest ko siya. Plus, kumikita ko dito ng pera. So, that's entrepreneurship. Business naman, nagbi-business ka for the purpose of making profit alone. Pero entrepreneurship versus 9-to-5 job. This is the basic computation kung gusto mong kumita ng 1 million. Entrepreneurship versus 9-to-5 job. Let's start with 9-to-5 job. Kung ang target mo yung 1 million, makapag-save from your income, sabihin na natin ang average income per month ng mga nasa 9-to-5 is 35. Hindi na masyadong mababa, hindi rin masyadong mataas. 35,000. At nakapag-save ka ng 10,000 aside from your expenses. Savings mo yung 10,000. Assuming na wala tayong mga accident, na wala tayong mga emergency, so 10,000 na malinis every month times 12 is equals to 120,000. 120,000 divide 1 million is equals to 8.3. Kailangan mo ng 8 years para makasave ka ng 1 million. I-compare na lang natin yung aking ginawa. Estudyante pa ako noon, plus nag-trabaho din ako before, plus naging entrepreneur ako. So, ang ginawa ko, basically, nag-start ako from zero kasi wala ngang capital at walang pera. So, wala ka expense na nilabas. Nagtuto ka lang ng skills plus dinagdagan mo ng entrepreneurship. So, ito nga pala yung aking year 1, year 2, year 3 na income. So, makikita natin na exponential yung growth niya. Ayun ang kagandahan sa entrepreneurship. Hindi ka magstay as is ka. Kung sa job mo, 35 monthly ka lang, kung tumaas man ito ay plus, sabihin natin, 2,000, 37,000. So, dito, grabe yung exponential niya. Ngayon, hindi porket entrepreneurship yung pinili mo is magiging successful na agad. Pero ngayon, bibigyan ko kayo ng konting overlook sa kung ano ba yung ginagawa naming business. So, ang business operation namin, pumupunta kami sa schools, tapos nagpa-propose kami, nagpo-photoshoot kami doon. After ma-photoshoot, o-order sila sa amin. After mag-order sa amin, ang gagawin namin, ipiprint namin yung picture, and then i-frame namin, i-deliver namin, plus yung payment. Ito is traditional business, pero pinagsama namin digital. Yung low price namin, 350 to 700 pesos. Very low price. Pero hindi nga mandatory dahil merong
batas dito sa Pilipinas na hindi mo kailangan pilitin ng mga bata. Pero dahil nakita ng mga bata ang quality nun sa amin, ay marami naman yung percentage na kumukuha sa amin. If you want this type of business, katulong ginagawa namin, and gusto mo matutunan lahat exactly from paano mag-propose, paano magawa ng proposal, business plan, paano gumawa ng pricing, paano yung photoshoot process, ano standard settings, lightnings, yung marketing, yung financial plans and all, income statement, marami pang iba. Just comment in the comment section, tapos mag-message ka siguro sa akin. Sabihin mo lang na gusto mo magpaturo and I'll give it for free. Pero yung pinakang overall summary nito, ang sinasabi ko ay skill-based related business. Kung saan pwede ka mag-start with zero capital to thriving capital na nag-earn ng million pesos. This is the simplified guide to starting your own skill-based related business. So step 1 is finding your interest. Self-reflection, kailangan mo mag-reflect, ano ba yung gusto mo, ano ba yung interest mo. Kapag hindi mo alam, magtanong ka lang sa kapwa-tao mo. Sa friend mo, sa magulang mo, sasabihin mo na, saan ba ako magaling? Saan ako nag-excel? Kasi minsan hindi natin nakikita yung sarili natin, pero sila, na-appreciate nila tayo. Make sure na meron kang journal, anything na pwede mong isulat. Pag na-compile mo na yun, sabihin natin 3 to 5 skills or interest na gusto mo, find out what's the demand in the market. Meron bang demand? Ika-cross out mo kung wala. So, for example, sabihin natin, mahilig ka mag-video game, may demand ba? Check. Kung mahilig ka magluluto, may demand ba? Check. Kung photography, walang demand, ekes, makikita natin kung ano yung top 1. Ngayon, kailangan mong magkaroon ng entrepreneurship mindset. So, learn the basic, understand the process of business plan, finding customers, and how to sell your service. So, first, kailangan talaga may plano yung business mo. So, next, marketing and sales. Kailangan ito yung pinaka-basic principle ng business or entrepreneurship. Alam mo yung marketing, paano ka makakapag-attract ng tao, paano mo masasabi sa kanila na may business ka, and paano ka kikita. Pwede naman sabihin na binibenta ko ng 350 yung service namin, tapos ang cost is 450, lugi pa ako. Doon papasok yung skills or sales. Ngayon, network, kailangan mo connect sa right people. Kahit may marketing, part din yung ng marketing, pero kailangan mo mag-connect sa right people. Katulad ng ginagawa namin, ito yung pinaka naging bread and butter namin, marketing, sales plus networking. Kasi hindi naman natin lang alam lahat, so pwede tayo magpaturo sa kanila as our network, mentor, and coach. Pwedeng ganun. Then step 3, start freelancing. Paano mag-start ng freelancing? First, build a portfolio. Paano ka magkakaroon ng portfolio kung wala ka ng resources? Example na lang yung ginawa ko, nanghiram. Or just use what you have right now. Yun yung pinaka-basic. Wala kang cellphone, imposible, di ba? So, wala kang camera, use your phone. Start offering your service, offering it for free or at low cost. That's the rule. Para lang mag-build ka ng portfolio, start a Facebook page, Instagram page, or website kung kaya mo na yun. Then, post mo yung mga free mo na projects. Okay? Free photoshoot, that's how I started. Pero yung akin may bayad agad. Hindi ko naman hiningi, pero binigay lang. Now, create your brand. Come up with the name, with the logo, social media presence. This is how people will recognize you. Alam naman natin kung gaano ka-importante ang social media. So, next, set prices. Dapat alam mo rin kung gaano kalaki yung magiging profit mo sa magiging prices mo. Mag-start ka lang sa competitive rates, okay lang, medyo bababa. So, gradually, mag-i-increase ka naman para habang nag-gain ka ng experience, kumikita ka na. Tapos, habang nag-gain ka ng experience, baka makabili ka na agad ng camera or ng mga kailangan mo para mag-start ng business mo. And, fourth is yung invest slowly. Kung kumita ka na, delay gratification ka muna, wag mo munang ibili ng sasakyan, wag mo munang ibili ng mga pangpaganda ng mukha mo or ng mga magagarang outfit hindi mo naman kinakailangan. Mag-invest ka muna agad sa business mo, wag mo sa sarili mo. Bumili ka ng gamit, mag-invest ka sa mga courses, sa mga tutorials, sa learnings, ganon. Ano yung dapat mong gawin pagkatapos na meron ka na nakapag-find ka na ng interest, nag-practice ka na ng entrepreneurship, nag-start ka ng freelancing. Ano yung next step na gagawin mo? Grow your business. Habang nag-grow yung business mo, ma-identify mo ano yung mas magiging potential na product mo. Kaya nga, katulad sa amin, before nagkaroon kami ng digital products, nag-wedding kami, nag-events kami, pero nakita namin mas malaki yung potential ng graduation. Sa amin yun. Pero depende naman sa'yo, malay mo, mas maganda pala at mas gusto mo yung nagdi-digital ka, katulad ng, yun nga, weddings, photography. Pero depende pa rin yun sa'yo. Basta itry mo muna lahat. Okay? Huwag ka munang mamili, itry mo muna lahat kasi eventually yung market yung mamimili nun. Then, i-systemize. Ito yung ginagawa ko ngayon. Maggagawa na ako ng mga create na simple SOP. Ayan, meron na yung mga ganun yung business namin.
namin, gawa ng planners, ng monitoring para matrack yung mga clients at yung mga lahat ng documents na kinakailangan. Always look for ways to learn sa ibang tao, sa experience mo, and sa mga YouTube videos katulad dito, and adapt sa changes ng mga market. To summarize everything off, kung sa iisipin lang natin na nagkaroon ka ng skill na gusto mo, you're going to have at least 2 months para i-practice lahat yon. Pero katulad ko, sinasabi ko sa inyo, to be honest, hindi ako magaling na photographer or videographer, editor. Gumagamit lang ako ng mga basic. Ang dami ng mga free ngayon na tools, CapCut, PixArt, ChatGPT, sobrang dami na. At imposible naman na hindi ka na matuto ng mga bagay na gusto mo. Ito na lang talaga umact upon sa gagawin mo. Pag nag-start na kayo na ginawa nyo na to lahat ng sinasabi ko, makaka-experience ka ng failures, makaka-experience kayo ng taghina, or what. Kung ikaw ay nagtatrabaho, huwag ka agad mag-resign ha. Baka naman ako sisihin mo kasi nag-resign ka. No, kailangan mo munang gawin yung pagtatrabaho mo habang nag-entrepreneurship ka. So, importante talaga yung time management dito. Yung soft and hard skills. Yung hard skills, yun yung mga skill na kailangan matutunan. Video editing, sobrang daming tutorials. Soft skills, katulad ng communication skills and economy skills. Makikita mo kung saan may demand and may supply. I know medyo mahaba na yung vlog na to, pero gusto ko lang maging meaningful yung pagkakaroon or pagkaka-reach ka ng 1 million pesos. Nga, sasabihin ko sa inyo na the best business to start right now is a skill-based related business. Hindi mo kailangan ng anong capital. Hindi mo kailangan ng malaking cart. Hindi mo kailangan maglabas, bumili ng kung ano-ano para mag-start ng kahit. I hope na marami kayo natutunan and huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa YouTube channel na to kasi mag-uusap pa tayo ng mas marami about sa entrepreneurship, paano i-systemize yung business mo, and paano ang video editing, content creation, graphic creation, marketing, sales, and lahat ng yun, pag-uusapan natin dito sa YouTube channel na to. Okay? Alam ko at nafe-feel ko yung iyong persistence and courage para maiayos yung buhay mo, para maghanap ng paraan para kumita ng maraming pera. Kasi, guys, ayusin na natin isip natin, pero sa totohanan lang talaga, pera is the source of anything. Kaya, power, happiness, yes, that's the source. Money. Always manifest your money. Manifest winning. Have a winning mentality. Have a positive mentality. And always put God first. Yun ang kailangan natin gawin. Maraming salamat sa panonood. Again, my name is Almira and thank you so much for watching this video. Goodbye.